At tayo ngayon ay nasa kabanatang 4 na po ng Isaiah pa rin. So malapit na tayo mag-isang taon sa aklat ng Isaiah, pero meron pa natitirang 21, mahigit 20 pang kabanata. Ayan. Siguro matatapos natin ito mga December bago matapos. Wag naman. Okay, so ating itutuloy sa gabing ito. Napakaganda po ng natapos nating kabanata, ang chapter 39. So ngayon, ang chapter 40 ay panibagong konteksto, panibagong sitwasyon sa buhay ng mga Israelita. Okay, sige, samahan ninyo ako sa tayo ay sama-samang dumulog at manalangin tayo sa Panginoon. Upo ka muna na. Sige, mag-pray tayo. Pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay po sa amin. Salamat sa pagbibigay mo ng panahon upang patuloy kaming makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami sa gabing ito, Ama. Amin pong mapag-aralan ang pagpasimula ng kabanatang 4 na po at ito'y maunawaan namin at mailapat namin to sa aming mga buhay. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po. Nandiyan na kayo. So, kami po ay nandito uli sa church at sama-samang nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, tayo po ay nasa kabanatang 4 na po. Okay, magandang gabi, Sister Gertrudes. Salamat po sa inyong pagsama. Chapter 40 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Katatapos natin kagabi ng chapter 39 at sabi ko nga, napakaigsi ng chapter 39 pero napakalawak. Ang dami nating natutunan doon. Particularly, yun sa sitwasyon na nangyayari. Minsan ay hindi natin napapansin, hindi naunawaan ng bawat isa, yung pagyayabang o yung pagmamataas. Po? At ito ay very, very prone tayong lahat. Tayong lahat naman na nampalataya ay nakakaranas ng ganito. Kaya nga ang keyword doon ay be aware, no? Maging maingat tayo at alamin natin yung mga sitwasyon na ating ginagawa. So dito po sa kabanatang 4 na po, ito naman ay nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa sa mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Magandang gabi po, Nanay Ching. Ayan, doon sa pagtatapos ng kabanatang 30, nagbigay si Propeta Isaiah doon ng propesiya na darating ang panahon, ang Juda ay sasakupin ng Babylonia at dadalhin sa kanilang bayan sa Babylonia ang lahat ng kanilang mga ari-arian, maging yung kanilang mga anak na hindi pa naipapanganak. At nangyari nga po ito, alam na natin yung kasaysayan ng pagkasakop ng Babylonia sa sa Juda. Ngayon, sila ay 40 taon na nasakop doon. At ito'y matatalakay din natin sa aklat ng Jeremias, sa aklat ni Daniel. No po? Ngayon, dito sa kabanatang 4 na po, ang nilalaman nito ay panahon na sila ay malapit ng palayain o palalayain na sila. Tatapusin na ng Panginoon ang pagkabihag sa kanila sa Babylonia. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa sa mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkatapon sa Babylonia. Tinutugunan nito ang kanilang kawalan ng pag-asa at mga tanong tungkol sa katapatan ng Diyos na nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos ay makapangyarihan. Nagmamalasakit at aktibong kasangkot sa kanilang pagpapanumbalik. Itinatampok ng kabanatang ito ang soberanya ng Diyos na nangangako ng pagbabalik sa Jerusalem at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa lakas ng Diyos sa panahon ng mahihirap na panahon. Nang panahon na mabihag ng Babylonia ang Juda, ang mga Israelita ay nagkaroon ng mabigat na dalahin. Inisip nila, sila ay nagduda sa kapangyarihan ni Yahweh. Bakit ito nangyari sa kanila samantalang sila ay naglilingkod sa Diyos, sila ay naging tapat, bakit sila ay nabihag? Hindi naisip ng mga Israelita, ng mga taga-Juda, na ang nangyaring ito'y bunga ng kanilang mga naging pagsuway nung unang panahon. So yung consequences na mga ginawa natin ay pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon. At yun nga ang nangyari. Kaya malamang pinagdugtong yung kabanatang 30 at 4 na po
dahil yung naging pagkabihag ng Juda ay nakaugnay doon sa huling propesiya kay Hezekiah. Yan, bagamat ilang hari pa yung sumunod kay Hezekiah bago sila ganap na nabihag. Yan. Ang Isaiah nga ay okay, bago ito, no? So yun nga, sila'y nagduda kay sa kakapangyarihan ni Yahweh. Kaya ang sabi dito, nung panahon na sila'y mabihag na at sila'y palalayain na, sinagot ng Panginoon yung kanilang pagdududa na sila'y hindi mananatiling bihag at sila'y palalayain din at makakamta nila yung kalayaan, yung katahimikan at yung kapayapaan. More or less ay 40 years, hindi eksaktong 40 years iyon, no? So parang ito'y tumutukoy din doon sa sitwasyon ng mga Israelita sa ilang. Sila ay 40 taon na nagpaikot-ikot sa ilang at bago sila nakarating sa lupang pangako. Yung lupang pangako, yung Kanaan, ay sumisimbolo sa kanilang salvation o yung kaligtasan o yung kalayaan sa kahirapan. So, ganun din na nangyari. So, makikita natin dito, ang nakakalungkot sa kasaysayan ng Israel, ilang beses nang nangyari sa kanila yung kahirapan, yung pagsuway, at sa pamamagitan ng pagsuway na to, dahil sa pagsuway ay sila'y pinaparusahan, hinahatulan ng Yahweh, pero hindi pa rin sila nadadala. Paulit-ulit pa rin nilang ginagawa ang kanilang pagsuway at ang katigasan ng ulo, which is lumalarawan sa buhay nating mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Kahit tayo ay, kung tayo ay nagkasala, tayo humingi ng tawad, tayo ay nalungkot, pero darating ang panahon na ito'y gagawa na naman ng kasalanan. Bakit hindi tayo natututo? Ano? So yun ang malaking katanungan sa mundo ng mga tao. Kailan tayo matututo sa paggawa ng kasalanan? Okay, o sa pag-iwas sa kasalanan. Ang aklat ng Isaiah ay nahati sa 3 bahagi. Yung chapters 1 to 35, ito ay naglalaman ng mga propesiya sa paghatol o judgment. Ang kabanatang 36 hanggang 39 ay makasaysayan at may tema ng pagsakop o pagkubkob o pagkuha ng kanilang mga ari-arian. At ang kabanatang 40 hanggang 66 ay sumasakop sa mga propesiya hinggil sa Mesiyas o sa Panginoong Hesus at nagbibigay ng tema ng kaaliwan. So itong ating tinatalakay ngayon na chapter 40, ito ay panimula ng 2 bahagi ng Isaiah. 2 at huling bahagi ng Isaiah na naglalaman ng 26 na kabanata na sumasakop sa mga propesiya hinggil sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagsilang ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay sa lupa, ang paghuli sa kanya, ang pagpako sa krus, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay. So yun ang sentrong tinatalakay sa 26 na kabanatang ito. Ang chapter 40 ay may ganitong nilalaman. Ang konteksto nito, no? Ang kabanata isinulat ng panahon ng pagkatapon ng sa Babylonia. Isang panahon ng matinding pagdurusa para sa mga taga-Juda o mga Israelita. Sila'y nasakop ng Babylonia at kinuha mula sa kanilang sariling lupain. Dahil sa kahirapang ito, yung binabanggit natin kanina, nagkaroon sila ng pagdududa sa kapangyarihan at pangangalaga ng Diyos. Hindi nila naisip na ang tanging dahilan ng pagkabihag sa kanila ay ang kanilang katigasan ng ulo. Nag-isip, nagduda ang mga Israelita, bakit sila binihag ng Panginoon? Hindi nila naisip na sila ang may kasalanan, ang kanilang katigasan ng ulo. Minsan tayong mga tao, pag nakaranas ng problema at kabigatan, iisipin natin, bakit ba ako pinaparusahan ng Diyos? Bakit ko ba naranasan ang hirap na to? Nakatingin tayo agad doon sa Diyos na gusto nating maghanap ng mababalingan o masisisi. Hindi natin ina-assess ang ating sarili. Bakit natin ito naranasan? Ano ba ang naging pagkukulang o pagkakamali ko? Yan. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa logo. Salamat sa iyong pagsama sa gabing ito. Ang kabanatang 4 ay nagbibigay ng mensahe ng kaaliwan. Ito ay nagsimula sa isang panawagan para sa kaaliwan na nagpapahayag na ang parusa ng Diyos
sa kanyang mga tao ay tapos na. Tinitiyak nito sa kanila na hindi sila pababayaan ng Diyos at ibabalik niya sila sa kanilang lupain. At ito nga ay nangyari, nakipagkasundo ang Diyos kay Haring Darius ng Media Persia para sila'y palayain. Unfortunately, yung Persia na nagpalaya sa kanila ay ginegera sila ngayon. Yun po yung Iran. No? Nakakalungkot. Dati pinalaya sila pero ngayon yun yung kaaway nila. Ayan po. Ibinalita ni Isaiah na ang kanilang panahon ng kahirapan ay tapos na at ang Diyos ay panunumbalikin sila. Ito'y nagbibigay ng tema ng pangako ng pagpapanumbalik. Kasama rin sa kabanata ang mga imahe ng 100 na inihanda sa disyerto para sa pagbabalik ng Diyos sa Jerusalem. Ito yung pagbaba ni Jesus Christ sa lupa, na sumasagisag sa hinaharap ng mga Israelita sa pagbabalik sa kanilang sariling bayan. Ano po? Yung daan o yung highway na binabanggit doon sa chapter 11, ito yung ipinapalikha ng Diyos na dadaanan ng mga Israelita sa pagbabalik sa Jerusalem. Alam natin sa kasaysayan, ang mga Israelita ay napapunta sa iba't ibang lugar na bihag. Dinala ng kanilang mga amo. Naging eunuko yung ating tinatalakay kagabi. Magandang gabi, Princess. Salamat kung tag-join ka. Nasa ba si Princess? Hindi ko napansin, wala siya dito sa church. Ayan. Okay. Ayan. Ngayon, may propesya na pagdating ng huling panahon, lahat ng Hudyo, lahat ng Israelita, sorry po, nasaan man silang panig ng mundo, ay babalik sa Jerusalem. So, itong highway na sinasabi dito, ito ipinapalikha ng Diyos para daanan nila. At the same time, ito ring daanan na ito ay sumisimbolo doon sa pagbaba ng Panginoong Hesus, yung incarnation. Sabi ni Juan Bautista, maghanda kayo ng daraanan, linisin ninyo yung daraanan dahil darating na ang tagapagligtas. So ito yung pagdating ni Jesus Christ nung panahon ng bagong tipan. At pwede rin gamiting simbolo o panawagan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa second coming o yung rapture, na kung saan ipinapahanda ang daraanan o yung puso ng mga tao, ng mga mananampalataya na siyang kukuhanin ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Okay. Tinatalakay din sa kabanatang ito ang pag-asa buhat sa kapaguran. Ang pinakatanyag na tala at maaring ituring na isang sentrong talata sa kabanatang ito ay ang verse 31 na nagsasabi, ngunit yaong mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito'y nag-aalok ng pangako ng panibagong lakas at pag-asa para sa mga nagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kahirapan. So, ang kabanatang ito ay nananawagan sa ating lahat na manatili sa Diyos, umasa, kumapit sa Kanya sa kabila ng mga nararanasang kahirapan, dahil sa dulo ay papahingahin tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng kapahingahan at tayo ay Kaniyang pagpapalain. Yan. Nakatuon din ang kabanatang ito sa mga katangian ng Diyos, kabilang ang katapatan, kapangyarihan at habag, na naghihikayat sa mga Israelita na magtiwala sa Kanyang katangian at mga pangako. Siyempre, doon sa konteksto ng Isaiah, ang panawagan ay para sa mga Israelita, pero ito'y sa kapanahunan natin ay pwede nating i-apply ito. Dahil sa panahon natin, dapat din tayong maghintay ng muling pagbabalik ng Panginoon. Kung ating maaalala, sa dulong bahagi pa lang ng bagong tipan sa aklat ng Tesalonica, pinag-uusapan na yung pagbabalik ni Jesus. Pero hanggang ngayon, ilang libong taon na yung nakalipas, hindi pa siya bumabalik. Kanina, laging tinatanong sa akin doon sa Cavite, Pastor, kailan ba talaga babalik ang Panginoon? Kahit nga po siya, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. So, ayan po. Marami na pong nang hula, marami nang nabigo.
yung isang kulto ay nagsabi ng date, ilang beses na nagsabi ng date, tapos hindi naman nangyari. But wala, may sinasabi pa sila, at actually Jehovah's Witnesses po yun, may sinasabi sila na dumating daw talaga ang Panginoong Hesus, pero in secret, incognito, parang ganun, pero hindi po totoo yun. Mga palusot lang nila yun kasi nga napahiya sila. Yan, naging incognito, second coming ang nangyari. So, hindi po totoo yun. Yung salitang incognito, ibig sabihin nun ay invisible, stealth, nakatago. Yan po. Pinapanood ko yung teleserye ng incognito eh. Ayan. Okay. Kung nanonood pa si Roma, maraming salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. Okay. Ayan, meron po tayong bisita dumating. Okay. Nananawagan ang kabanatang ito hindi lamang tungkol sa katapusan ng pagkatapon. Kung hindi, itinuturo din ito ang isang bagong simula at isang panunumbalik sa hinaharap, kapwa para sa mga Israelita at para sa plano ng Diyos para sa mundo. Yung kinabukasan ng Israelita, yun ang pangunahing tema dito o yung konteksto. Pero sa panahon natin ngayon, ito'y nakatuon doon sa kinabukasan nating mga mananampalataya. Again, muli nating uulitin, ang mga nangyari sa lumang tipan, ito'y imahe o simbolismo ng mangyayari sa bagong tipan o sa ating kapanahunan. At ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na tayo ay maghintay, manatili sa Panginoong Diyos. Nakatutok ang kabanatang ito sa kaaliwan, kapangyarihan ng Diyos at ang pangako ng pagpapanumbalik para sa kanyang bayan na nabihag at napatapon sa ibang lugar. Sa panahon ngayon, ito'y panawagan sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus upang tayong mga mananampalataya ay isama sa kalangitan. Muli ay binibigyang diin ng kabanata ang soberanya ng Diyos, ang kanyang otoridad na gawin at ang lahat ng bagay. Yung pagpapanumbalik ng mundo. So, napag-usapan na natin sa mga nakaraang kabanata, yung millennial kingdom. After ng rapture, may great tribulation and then second coming, yung physical na pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung marriage of the Lamb, and then yung millennial kingdom. Okay. So, itinatampok din ng kabanatang ito ang di nagbabagong kalikasan ng Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Siya ang Diyos noong unang panahon, Diyos ng kasalukuyan at Diyos ng hinaharap. Parang yung kanta kanina, di ba? Anong title ng kantang yan? Sino ka nga ba? Sino nga bang tulad mo? So siya ang Diyos noon, ngayon, at sa susunod pang henerasyon. Ayan. And then, syempre, tumutukoy ito sa darating na Mesiyas. Ang kabanata ay naglalarawan nga sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ayan. At syempre, panawagan sa ating lahat na tayo'y maghintay. Huwag tayong mainip. Inip na ba tayo sa pagbabalik ni Jesus Christ? Pagod na ba tayo? Well, kung tayo ang lahat ay tatanungin, siguro pag tinanong ko lahat ng kasama ko dito, gusto na natin bumalik ang Panginoong Jesus. Para matapos na yung problema dito sa mundo. Nakakapagod kumanta. Ayan, matatapos na yung mga assignment na hindi maubos-ubos at kung ano-ano pa. Ayan po. At yung kahirapan sa mundo. Okay? Ayan. So, sa pangkalahatan, ang kabanatang ito ay isang mensahe ng pag-asa at pampatibay loob para sa mga nahaharap sa mahihirap na panahon, na nagpapaalala sa kanila ng kapangyarihan, katapatan at pangako ng pagkapanumbalik ng Diyos. Tayo pong mananampalataya sa panahon ngayon, huwag tayong mainip. May dahilan ng Diyos bakit hindi pa niya ito pinaparating. Bakit hindi pa nangyayari. Basta tayo ay manatiling, naglilingkod sa Kanya, gawin natin ang pagkatawag sa atin, maglingkod tayo at mamuhay bilang tunay na mananampalataya. Okay, ang verse 1, ating talakayin ng verse 1 and 2. Yan, 1 and 2 pala. Kasi sabi sa verse 1, aliwin ninyo ang aking bayan. Sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. Sabi sa verse 2, inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin.
Yan, sabi, aliw o aliwin ang aking bayan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng kaligayahan na parang tuwang-tuwa sila bagamat iniuutos ng Diyos na aliwin niyo ang aking bayan. Ibig sabihin, iparamdam, ipakita, ipaunawa sa mga tao na ito na yung panahon ng kaligayahan, ng pag-aaliw. Ito na yung panahon ng selebrasyon dahil tapos na ang inyong paghihirap. Ang daming simbolismo. Magandang gabi, Sister Ana. Ang dami nating pwedeng iugnay na simbolismo at sitwasyon sa kabanata pong ito, o sa talatang ito. Una, yung paglaya, literal, yung paglaya ng Israelita. Magsaya kayo dahil tapos na ang pagkabihag. Pwedeng doon sa pagpasok ng bagong tipan, magsaya kayo dahil dumating na ang tagapagligtas, tutubusin na tayo, tayo ay ililigtas niya. At sa panahon na nakapako ang Panginoong Hesus sa krus, pwede ring dalhin doon na magsaya kayong lahat dahil napatawad na ang ating mga kasalanan. Sa panahon ng rapture, sa panahon natin ngayon, magsaya kayo dahil kukunin na tayo ng Panginoong Hesus dito sa lupa. And finally, after several years from now, ay makakasama na natin siya doon sa Millennial Kingdom. So, napaka sarap damahin, napaka gandang dalahin na isipin. Halimbawa, si Ate Alma, meron siyang na ilang linggo na lang ay gagraduate na si Angel. Ayan. So magsaya kayo dahil matatapos na yung darating na yung kaginhawahan. Alam mo, syempre bilang nanay hindi mo maiwasang maging proud. Pero syempre nga, hindi naman ito yung pagiging proud na kagaya ni Hezekiah na naging dahilan para mabihag sila. Kaya talagang paalala pa rin sa ating lahat. Dahil baka tayo matabunan ng sobrang kaligayahan at sobrang pagiging tuwa. Pero syempre, parang hiniintay-intay mo yung panahon na yon at darating na. Parang naalala, parang yung magkasintahan na engage, tapos after nag-schedule ng kasal, and finally, ito na, ilang araw na lang at ito na, ikakasal na. So, magsaya kayo, ipamalita ninyo sa buong mundo. Ayan, so, madaming sitwasyon sa buhay natin na iniintay-intay natin na dumating mangyari ang isang bagay na ating kinapapanabikan. At pag dumating na, ayan, aliwin ninyo ang aking bayan, inyong ibalita ang magandang bagay na ito. Ayan po. So, pero syempre, ang konteksto ay sa Jerusalem, dun sa mga Israelita na nabihag doon sa Babylonia. So, yung salitang aliwin ang aking bayan ay napakagandang damdamin. Nagpapahayag na magandang damdamin. Kasi doon sa pagkatapos ng chapter 39, medyo hindi masaya ang pagtatapos. Bagamat masaya doon sa 38 dahil humaba ang buhay ni Hezekiah. Pero pagdating ng 39, medyo bagsak dahil naging palalo. At ang huling propesiya doon ay sasakupin sila ng Babylonia. Pero eto nga, sabi nga natin kanina, nasakop sila, pero eto na, tapos na ang pagkasakop. Parang doon sa cross, di ba, yung tetelestai, it is finished. Yeah? Paid it all. Alalahanin natin na ang lahat ng nangyayaring mapangit, masama o mabigat sa ating damdamin at sa ating balikat ay mayroong katapusan. Hindi po pwede na habang panahon tayong makaranas ng kahirapan. Well, siguro kung mag-iisa-isa tayo ng mga naranasan natin problema at kahirapan sa buhay, hindi matatapos ang magdamag, no? Hindi tayo makakapag-worship service bukas at may kukwento natin lahat. Pero ang gustong ipaunawa lang sa atin, after ng patapos ng kahirapan, pagkatapos ng gabi ay may bagong araw at matatapos lahat. At yun ang isa sa tema na gustong ipahayag ng kabanatang ito. Matapos ang kahirapan ng pagkabihag sa mga Israelita, sila ay makakalaya. At ang buhay natin dito sa mundo, gaano man kahirap,
matatapos din ang kahirapan na to. Yung hirap nyo sa pag-aaral, napakaraming assignment, matatapos din yan pagka gumraduate kayo. At pagka-graduate ninyo, kaya lang pansinin ninyo, walang graduation na ang nakalagay sa stage ay graduation ceremony. Laging commencement exercise. Ibig sabihin, lumilipat lang tayo sa panibagong level ng ating pag-aaral. Walang katapusan ng pag-aaral. Mga anak, mga kapatid, ako'y 55 years old na at natapos ako mag-aral ng college 1991 pa. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako Napapagod na. Pero biyaya ng Panginoon, minsan napapagod, itutulog ko lang yun. At mag-aral ka pa rin tayo ng mag-aral. Hindi matatapos ang assignment. Sabi nga ni Sam, walang assignment sa school, pero dito sa church may assignment. Yan. Si Brother Edgar, si Pastor Landing, marami pang assignment sa buhay yan. Kaya wag po tayong mapapagod. Ayan po, meron pa tayong gagawin dito sa mundo. Ngayon, nais lang ipaunawa dito, again, yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, yung pag-aaruga niya sa kanyang bayan. Nagagalit ang Diyos, pero napag-aralan natin sa mga nakalipas na kabanata na tuwing magbibigay ng propesiya ang Diyos ng paghatol at pagpaparusa, laging sa dulo nito, laging mayroong pag-asa. Yan ang kaginhawahan, yan ang kagandahan ng ating Diyos na sinasamba. Hindi siya nagbibigay ng hatol na gusto niya lang tayong parusahan. Laging ang kanyang ginagawa, matapos niya tayong hatulan o bigyan ng sabihin na natin kaparusahan at pagtuturo, sa dulo nito mayroong kagandahan na ibinibigay sa atin. Mayroong pangako ng restoration, mayroong pangako ng pag-aayos. Kaya napakaganda ng panimula, alawin ninyo ang aking bayan. Alawin ninyo ang ating mga mananampalataya. Kaya dito, kung nakasimangot man tayo ngayon, aliwin natin ang ating buhay. Pagod man, may problema sa pamilya, may problema sa church, kailangan tayong maging masaya. Bukas ay sama-samang sasamba, magpupuri sa Panginoon. So, ayan po. Okay, so, ayoko nang basahin pa yung lahat ng mga isinulat dito, pero yun lang kasi ang tema nun, no? Pagkatapos ng ating paghihirap, mayroong kaginhawahan. Wala kang pera ngayon, bukas maraming may pera ka na. Yung nabanggit ko nga kagabi, dati, yung patotoo nabasa kong patotoo, dati natutulog sila nagugutom, itinutulog na lang ang gutom kasi walang pagkain. Malamang ngayon, bago matulog, busog na busog, ang daming kinakain. Yan ganon. At ibig sabihin natapos yung kahirapan na yun. Darating talaga, hindi natin, yun yung cycle ng buhay natin. Alam niyo ba kung sino yun? Mamaya ako nakakwento kung sino yun. Hindi ko makalimutan talaga yung kwento na yan. Anyway, kasi naranasan naman nating lahat po yung mga ganong bagay. Okay, so, hindi nagpapabaya ang Diyos. Ito ang isang tema ng talatang ito. At darating ang panahon na talagang tayo kanyang kakalingain. Lugmok sa kasalanan ang mundo. Makamundo, lahat ng imoralidad, ang iba pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero darating ang panahon na tayo kanyang tutubusin at isasama niya sa kalangitan. Hindi hahayaan ng Diyos. Nakaschedule na yan Nakaschedule na yan sa Panginoon. Kaya tayo ay namumuhay na lamang ngayon, hiniintay natin ang takdang panahon ng kanyang pagbabalik o katuparan ng kanyang mga pangako. Huwag nating hayaan na tayo ay mapalugmok pa sa kahirapan o sa sakit o sa mga pag-aalala. Kaya nga ipinapaalala na Apostol Pablo na huwag tayong magulumihanan. Sa halip tayo ay manalangin ng may pasasalamat. At ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo ay ating mararanasan. Yung doon sa kantang Oh Love That Will Not Let You Go, yun ang tema nun Pagkatapos ng paghihirap, may kinabukasan, mayroong bagong horizon. At yan ang tema ng mga kanta na inaawit natin. Ang Biblia ay paikot-ikot sa mga mensahe ng kahirapan, ng paghihirap,
ng pagpaparusa o paghatol, pero sa dulo ay kapayapaan at kaginhawahan. So makikita natin, sa creation, nilikha ang mundo, tapos bumagsak sa kasalanan ng tao, and from there, ang daming nangyaring kabigatan at problema. Pero mapapansin natin, ang dulo ng revelation ay new heaven and new earth. Ibig sabihin, katiwasayan, kapayapaan. So yun po, mga kapatid, umasa po tayo. Ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi siya nakakalimot, hindi siya sinungaling. Hawak-hawak niya tayo, hawak-hawak niya ang kaniyang pangako. So wag tayong magulumihan. Hayaan lang natin na makaranas tayo ngayon ng mga kabigatan dahil may wakas ang dulo nito. At sa kabila ng kahirapan na to, nandun ang katuparan ng pangako ng Diyos. Okay, so yun lang po ang ating tatalakayin sa gabing ito bilang pagpasimula ng kabanatang 4 na po. Bukas po ay itutuloy natin ang mga susunod na talata. Okay, salamat po sa inyong lahat. Tayo magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa ibinigay mo sa amin na pagkakataon upang makapagsimula ng panibagong pag-aaral sa Isaiah chapter 40. Salamat sa mga kaunawaan na ibinigay mo muna sa amin, sa mga tema na naunawaan namin, at ito po yung magsilbing ang inspirasyon sa aming buhay. Salamat po dakilang Diyos, salamat sa mga tao na nakasama namin sa pag-aaral na to dito sa church at maging sa online. Patuloy mo pagpalain ng bawat isa. Ikaw na po ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. Kay Sister Ana, kay Roma, kay Princess, nandito sa harapan sa Princess. Kay Nanay Ching, at syempre, Pastor Claude nandito rin. Syempre, kay Pastor Nanding, at kay Brother Edgar, kay Sister Gertrudes. Salamat mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye po.